Samantala, mas pinalawak ng Transportation Department ang saklaw na ruta para sa Service Contracting Agreement. Kaya naman bukas, inaasahan na mas maraming pampublikong sasakyan ang lalahok sa programa. Yan ang report ni Elijah Canlas. Pinalawig pa ng Department of Transportation o DOTR ang Service Contracting Agreement sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw na ruta at pagsasaayos ng onboarding ng mga kwalipikadong drivers sa Kamaynilaan. Nagsimula na noong nakaraang Miyerkules ang Net Service Contracting Program, ngunit naitala ang matumal na pagsulong nito sa unang linggo. Dahil sa antala sa proseso, ang Transport Department na mismo ang nagpunta sa mga terminal para pabilisin ang pag-onboard sa mga driver at operator. Inaasahang pagdating ng Lunes ay nasa higit 19,000 jeepney at UV Express na ang babiyahe sa ilalim ng nasabing programa. Tugon ito ng pamahalaan sa pangangailangan ng mga drivers at para na rin mabawasan ang hirap na dinaranas ng mga commuter. Kaugnay nito ay nailabas na rin ang fuel subsidy program na may pondong 2.2 bilyong piso para sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, nasa 1.2 bilyon na ang naipapamahagi sa pamamagitan ng mga bangko at e-wallets. Binigyang diin ng kagawaran na may database ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa listahan ng mga tatanggap ng ayuda. Meron pong database ang ating LTFRB as to whether it is complete, that will cover the entire sector po, hindi po. And there are some reasons for that po. Under the LTFRB kasi, what they register are supposed to be the legitimate operators and drivers. Alam naman po natin ngayon na nangyari sa TNVS and motorcycle taxi, meron tayong sinasabing tempo. Sa kabila nito, tiniyak ng pamahalaan na walang maiiwan sa mga driver at operator. Utos ng Pangulo, walang maiiwan, no? Na driver, na tsuper. So sabi po namin ni Secretary Rex, for those who are not given o not, sabi natin tempo, hindi po legitimo, bibigyan pa rin po ng DSWD ng cash relief assistance. Bahagi rin ng programa ng DOTR ang Fuel Subsidy Program mula sa mga piling gasolinahan. Sa ilalim ng programa ay makakakuha ang mga driver ng 10 pisong discount sa bawat litro ng krudo na may limitasyong hanggang 50 litro kada linggo. Sa kabila ng kasalukuyang hamon ay nilinaw ng kagawaran na batay sa kanilang datos ay hindi pa matatawag na ganap na krisis ang sitwasyon sa bansa. High prices ng fuel. Categorically hindi ko masasabi, and I'm quite sure based on the data naman, no, na may transportation crisis. There was a time, I think 2 weeks ago, at least ngayon po, ngayong araw, 2 weeks ago, may mga transport modes, may mga buses na talagang medyo hindi nila pinabiyahe yung entire fleet nila, no. But that alone cannot constitute a transportation crisis. Patuloy rin na hinihimok ng gobyerno ang publiko na gamitin ng mga pampublikong sasakyan para sa diskwento sa pamasahe at bilang paraan ng pagtitipid sa konsumo ng enerhiya. Ipinaliwanag din ng DOTR na may ginagawa na silang paraan para sa pag-upgrade ng mga driver mula sa tradisyonal tungo sa modernong sasakyan. Maganda yung EV, walang problema po dyan. But to require it as to mandate it as the sole transportation system, hindi hong magandang polisiya yan sa pananaw ko. Magsisilbing gabay ang patuloy na dialogo sa mga transport groups para matugunan ang mga suliranin at mas mapaayos ang serbisyo sa Pilipino. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pagpupulong kasama ang mga Transportation Network Companies o TNC para matugunan ang sitwasyon para sa mga unregistered TNVS at MC taxi drivers. Ito ay para makakuha rin sila ng tamang prangkisa at masiyasat din kung ano ang mga paglabag ng mga TNC patungkol sa mga tinaguriang tempo drivers. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.